Sabi nitong isa, may kasama po kami kasing isang bata. Ngayon naiwan kami. Sabi, hala, sabi ko naman, ala, kumain muna kayo. Di nakakain na. Nung nakakain na sila, parang gutom na gutom talaga sila. Dinala ko ng Marikina Heights, Barangay Marikina Heights. Dinala ko ng NGI, Parang, sa barangay doon. Concepcion, Uno, Tumana Police Station. Kasi, yun yung mga lugar na maraming bata na may Gomez Street. Yun yung sinasabi ng bata na Gomez Street. Malakas ang loob ko na mahanap ko magulang neto. Gagawin ko lahat, mahanap ko magulang neto. Sabi ko nga sa asawa ko sabi ko, pag hindi na kinuha si Danny, ikuha na lang, ipa-register na lang natin, pangalan natin sa atin. Tapos iuwi natin ng Pampanga. Wala yung nawala siya ng May 8. Kahit may pasok ko, hindi na ako nakapasok. Hanap ko ng hanap araw-gabi. Hindi ako makatulog sa kanya sa hanap-hanap. Kasalanan ko naman talaga. Pasasabi ng asawa ko, magkura babayaan ng mga bata. Pag sabi mong trabaho, maraming kapasukan sa trabaho. Kahit saan. Pero ang anak mo, pag nawala, isa lang yan. Buong buhay mo yun, di ba? Kaya anak ko to. Anak mo ba yan? Tulak. Dalawang maituturing na mga munting anghel ang napadpad sa Marikina. Si Urugoy at si Danny. Cute na cute ang dalawang paslit. Pero ang mga naliligaw na anghel, makakauwi pa kaya? Kung pagmamasdan sina Urugoy at Danny, 6 at 5 taong gulang, baka mapagkakamalan mong nakikipagdiwang lang sila sa isang children's party. Walang patumanggang kanilang kasiyahan at tila enjoy na enjoy sa atensyong nakukuha nila. Habang ang ilang mga miyembro ng Christ the King Church, nagmistulang mga stage mothers na aliw sa dalawang cute na chikiting. Ngunit wala sa loob ng simbahan ang mga tunay na magulang ni na Urugoy at Danny dahil naligaw lamang silang dalawa at napadpad sa Marikina. Ayon sa isa sa mga nanay sa simbahan, hapon daw ng May 9 nung nakita niya ang magkaibigan sa labas ng kanyang karinderya. Maruming-marumi raw ang dalawa at nanginginig sa gutom. Sabi nitong isa, may kasama po kami kasing isang bata. Ngayon naiwan kami. Sabi, hala, sabi ko naman, ala, kumain muna kayo. Di nakakain na. Nung nakakain na sila, parang gutom na gutom talaga sila. Nung nalaman niyang naliligaw pala ang dalawang bata, agad na itinurn over niya ang mga ito sa kasamahan niya sa simbahan na si Tina. Ang unang naisip ni Tina, taga Marikina din ang dalawang bata, kaya't mabilis niyang inikot ang mga kalapit na barangay para ipagbigay alam sa mga kinauukulan na nasa kanilang pangangalaga sina Urugoy at Danny. Dinala ko ng Marikina Heights, Barangay Marikina Heights. Dinala ko ng NGI, Parang, sa barangay doon. Concepcion, Uno, Tumana Police Station. Kasi, yun yung mga lugar na maraming bata na may Gomez Street. Yun yung sinasabi ng bata na Gomez Street. Malakas ang loob ko na mahanap ko magulang neto. Gagawin ko lahat, mahanap ko magulang neto. Base sa pakikipag-usap ni Tina sa magkalaro, may ilang impormasyon siyang nakuha. Taga Gomez Street daw ang dalawang bata. Matatagpuan malapit sa isang bakery ang kanilang mga bahay at may mga blue na tricycle daw sa kanilang lugar. Ayon naman kay Urugoy, Sunny Boy daw ang pangalan ng kanyang tatay at Inday naman ang kanyang nanay. At si Danny, Inday rin daw ang pangalan ng kanyang ina. Halos sinuyod na ni Tina ang buong Marikina pero walang nakakakilala sa dalawang bata.
Kaya ang magdamagan lang sana na pagkupkup sa dalawa, humaba pa ng ilang araw. Lumipas na ang Mother's Day, pero ang magkaibigan hindi pa rin nakauwi sa kanilang mga tahanan. Ang pangit ng term sabihin nakapulot ka ng bata. Meron kaming bisita na bata. Dumating siya, nag-taxi, bumaba sa bahay. Ang dalawang munting bisita ni Tina, mabilis na rin nakagiliwan ng kanyang kapatid na si Tweety at kasamahan sa simbahan na si Delia. Sila ang mga tumulong sa pag-alaga ng dalawang bata. Sabi ko nga sa asawa ko sabi ko, pag hindi na kinuha si Danny, ikuha na lang, ipa-register na lang natin, pangalan natin sa atin. Tapos iuwi natin ng Pampanga. Pero si Tina, pinipigilan ang sarili na tuluyang mahulog ang damdamin sa mga bata. Nahirapan ako i-hug sila kasi once i-hug ko, itatakbo ko to. Hindi na mahabang buhay nandito yan. May mga magulang sila, no? Ikiklaim sa akin yan. So, bigyan na natin ng pinakamasayang bakasyon nila na 1 linggo. Hanggang sa nagdesisyon na nga siyang idulog sa aming programa ang pagkawala ni na Urugoy at Danny. At habang hindi pa nahahanap ang kanilang mga magulang, may panalangin si Tina para sa kanila. Nagdasal din ako na iparating na ng Panginoon sa kanya na okay ang anak niya. Nakarating yon. Alam ko nakarating yon. At tila nakikinig naman ang Panginoon. Ilang araw matapos naming makausap si Tina, 2 ina ang dumulog sa aming tanggapan. Ang magkapitbahay na sina Inday at Imelda, nawawala raw ang kanilang mga anak. Ang dating ordinaryong magkapitbahay, ngayon dinadamaya na ang isa't isa sa tila sumpang sinapit nila. Ayon kay Inday, bago raw siya mamalengke nung hapon ng May 8, nakita pa niyang naglalaro sa kalye ang kanilang mga anak. Pinagsabihan pa nga raw niya ang mga ito na umuwi na, pero pagbalik niya, tumambad sa kanya ang kinatatakutan ng kahit na sinong magulang. Hindi na nila nadatnan ang mga bata. Sa aming pakikipag-usap kina Imelda at Inday, nakuha namin ang mga sumusunod na impormasyon. Barongoy ang pangalan ng anak ni Inday. 6 na taong gulang ito. May kalabuan daw ang mata ng anak. Danny naman ang pangalan ng anak ni Imelda. 5 taong gulang. Sa Rizal Avenue, Santa Cruz, Manila sila nakatira. May malapit na bake shop sa kanilang bahay. Malapit din sila sa palengke. Wala yung nawala siya ng May 8. Kahit may pasok ko, hindi na ako nakapasok. Hanap ko ng hanap araw-gabi. Hindi ako makatulog sa kanya sa hanap-hanap. Kaya habang ang buong bansa ay nagdiriwang ng Mother's Day noong May 14, ang 2 ina nagdadalamhati. Kasalanan ko naman talaga. Kasi sabi ng asawa ko, huwag ko na babayaan ng mga bata. Pag sabi mong trabaho, maraming kapasukan sa trabaho, kahit saan. Pero ang anak mo, pag nawala, isa lang yan. Buong buhay mo yun, di ba? Si Aling Imelda, habang hindi pa nakikita ang anak, simple lang ang kanyang hiling. Sana kung sino nakadampot o sino nakapulot o ay naano na ba nila, yung inaalagahan lang nila, di ba? Dahil nagtutugma ang mga impormasyon ng mga nawawalang anak ni na Inday at Imelda at sa 2 batang kinukupkop ni na Tina, mabilis kaming naghanda para sa isang pagtatagpo. Sina Tweety at Delia, masaya man sa posibilidad na makakauwi na ang mga anak-anakan nila. Hindi mo pa rin daw sila masisisi kung may nararamdaman silang kirot ngayon sa kanilang mga damdamin. Ay, sabi ko, kung kukunin na sila, kukunin pa sila. Sabi ko, huwag na natin bigay. Sabi ko, ate na lang. Total matagal naman na 1 week na eh. Sabi ko, hindi kailangan tingis. Kailangan ibigay natin. Ito hinanap naman na ng magulang. Yun, nalungkot. Nalungkotin ako. Kasi kahit 2 araw lang siya natigil sa akin, napamahal na rin siya sa akin. Alam naman daw nila kung saan talaga magiging pinakamasaya ang mga bata.
Tila sinusulit na ni Tina at ng mga kasamahan niya sa simbahan ang mga natitira pa nilang oras, kasama ang kanilang mga munting anghel. Masaya man ang dalawang bata, iisa pa rin ang kanilang bukang bibig. Yung na umuwi, gusto ko na uwi. Gusto na makita nanay ko. Samantala, sabik naman na sina Inday at Imelda nung sabihan namin na may mga napulot na bata sa Marikina. Panay na ang dasal ni na Imelda at ng mag-asawang Inday at Sunny. Sa akin talaga, matagal na ngayon, isang linggo eh. Parang wala na ako sa sarili, parang mabaliw-baliw na ako. Minsan kahit nagugutom ko, nabusog na ako sa kaiyak. Sa message ko yung ato ko dahil. Siyempre panganay mo yun, diba? Panganay ko. Sige. Lakad lang ko sa Pagdating sa may simbahan, una muna naming pinababa si Imelda. Ilang sandali lamang. Anak mo ba ito? Nak. Ay, ano ko? Nak, ba't nagkarating ka dito, Nak? Anak ko po. Hinahanap kita ng ilang araw na na. Wow, yung anak ko. Ayun yung bag ko. Ha? Ba't nakarating ka dito, Nak? Hindi na rin pinatagal pa ang muling pagkikita ni na Urugoy at ang kanyang mga magulang. At ang akala yata ng mag-asawa, namamalikmata sila. Wala kami ng bata. Ano ka nakarating dito? nakarating ka nito. Sino kasama mo? Bata. Anong bata? Bata. Tagal na kami naghanap sa'yo, ha? Di ka namin nakita. Nakilala na rin ni na Imelda at Inday ang mga taong pinagkakautangan nila ng loob. Lakas niyo manalangin sa Panginoon. Napakalakas niyo manalangin talaga. Kung tayo mahirap din ako eh. Hindi ka, kahit anong hirap, talagang huwag pababayaan yung mga bata. Isang pangako naman ang habang buhay ng dadalhin ng mga magulang ni na Urugoy at Dani. Pangako ko na talaga, hindi ko na siya pabayaan. Lagi ko na siyang bantayan. Pinapangako na hindi na maulit yung mga pangyayari. At sina Tina, may pabaon pa kina Urugoy at Dani. Namimiss kita. Andres. Para kina Tina at mga kasamahan niya sa Christ the King Church, kahit anong oras, welcome na welcome pa rin daw sa kanila na bumisita sina Urugoy at Dani. Maski sa ganitong paraan na lang daw tanawin ang tulong na kanilang naibigay. Dahil minsan, isang tag-araw, sila ang mga tumayong magulang ng mga munting anghel na naligaw. Nawawala si Dexter Cruz, 2 years old, huling nakita February 18, 2006. Si Evelyn Gonzalez, 41 years old, sinasabing taga Karuhatan, Valenzuela, wala taong 1995. Si Noel Cepeda, 17 years old, 5'4" ang taas, may kaitiman at medyo kalbo, nawala noong March 1, 2006. Sana'y muli ka. Hello po! Kamusta ho kayo?
Alam nyo ho, bago po kami nagtampok ng mga reunion stories sa KMJS, nauna na po dyan yung aming programang Sana'y Muling Makapiling at Reunions sa ganyang mga kwento. At ngayon, ang good news po, mapapanood nyo na ang full episodes ng mga ito. Mag-subscribe lamang po sa GMA Public Affairs YouTube channel at ganun din po sa GMA Public Affairs Facebook account. Kita-kita po tayo at mabuhay po ang mga pamilyang